Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Napaka-helpless ng feeling. Nagpahayag ng saloobin ang Original Filipino Music, OPM, icon na si Wendy Cornejo, kaugnay ng mga naglalabasang aligasyon ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang social media post, ipinahayag ng singer-songwriter ang kanyang pagkadismaya sa aniyay tila kawalan ng epekto ng mga ibinubunyag na aligasyon at testimonya laban sa katiwalian ng gobyerno. Sabi niya, regardless of political color, di pa ba sobrang obvious na lubos ang pagiging sinungaling nila? Ayon kay Cornejo, nakakadismay umano ang pakiramdam dahil sa kanyang pananaw, tila hindi nagkakaroon ng sapat na epekto ang mga aligasyon o revelasyon na lumalabas sa publiko. Sabi niya, tapos napaka-helpless ng feeling dahil kahit ano pang pasabog, ano pang attempt sa paglalahad, whether katotohanan o hindi, basta laban sa present administration na babaliwala at nababaliktad pa. Binanggit din ni Cornejo ang ilang pangalan at usapin na naging bahagi ng mga kontrobersyang politika nitong mga nakaraang linggo. Sabi niya, from Gutesa to Aimee to Saldico to Libeste and now the 18 Marines, parang walang epekto. No? Sa huli, inilarawan ng OPM singer ang kanyang nararamdaman sa kasalukuyang sitwasyon sa politika. How do you go against an enemy who seems to hold all the cards? It's so very frustrating. Nakakaumay, nakakadismaya. Isa sa mga paborito kong singer itong si Wendy. Very emotional ang kanyang mga kantang Pilipino. Salamat po, Mr. Wendell Cornejo, sa iyong payag. But, may hangganan ang lahat. Tama nga yung sinabi niya. Mga pasabog. Una, si Gutesa, mali-maleta, nag-deliver. Wala lang. Sumunod si Senator Aimee, yung Iglesia ni Cristo Rally. Kapatid niya mismo, gumagamit ng pulburon. Wala lang. And then, sumunod si Saldico. Pinatunayan niya ang aligasyon ni Gutesa. Wala rin. And then, sumunod si Congressman Libeste. Cabral files, text messages between the President and Yusek Bersamin. Wala rin. Then, ito na, Brave 18 Marines. Sinusubpuena na sila ng NBI. Nanganganib na ang buhay. Wala pa rin. Kaya nga, kung tignan mo, parang wala na tayong magagawa. Helpless nga. But to me, I'm not feeling it that way. God is in control. Romans 8:28. For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. May plano ang Diyos. Tignan nyo yung pag-declare ng presidential bid ni VP Sara. Anong sabi niya? Proverbs 19:21. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's prevail. The Lord's purpose or the Lord's will prevail. First time akong nakarinig ng isang presidential candidate na ang kanyang basihan, pundasyon sa pagtakbong presidente is salita ng Panginoon. Wow! Nakakatuwa. Kaya ako, relax lang ako.
Ah, just wait. O, anong sabi ng ating Tatay Digong? There will always be a day of reckoning. O, sabi ng Panginoon sa Biblia, vengeance is mine. Ang paghihigante sa Kanya. Tingin ko, inaalaw ng Panginoon itong corruption nito para ma-expose sila. Bakit? Pwede namang magpresidente diretso si BP Sara noong 2022. Bakit hindi nangyari? Nag-vice president siya. Ngayon, kaliwat kanan ng panggigipit. Tingin ko, training ground ito ni BP Sara. Ini-expose ang mga corrupt na officials. Kaya grabing mali-maleta. So, galit ang taong bayan. Atat ng mag-2028 para mabutuhan yung tingin nila na mas hindi naman santa o santo ang mga Duterte. Kaya lang sila yung nakikita ko na may tapang at malasakit, may yung Duterte brand of governance, yan ang pinaka-the best para sa akin. Kitang-kita ko sa Davao. Punta kayo sa Davao. Disiplina, kalinisan, pagkakaisa, economic prosperity. Nandyan na lahat sa Davao. Ang pinaka-the best para sa akin sa Davao yung free hospitalization. Yan ang totoong zero billing. Yung announcement ng Pangulo, zero billing DOH Hospital. Kalukuhan yun. Pambobola yun. Bago lang na hospital aking mga kamag-anak. Wala, kawawa sila sa mga DOH Hospital. Ang tunay na free hospitalization, Davao City. Ang dami ng mga nakilala ko na wala silang problema basta ma-hospital sila sa Davao. Kaya, huwag kayo mag-alala. Sige lang. May araw din sila. Darating at darating ang panahon. May uupong matino sa palasyo. At yan ang magtatapos. Hindi pwedeng walang managot, sabi ni BP Sara. Kaya yung nire-recruit niyang vice president, yan ang magpapakulong sa mga kawatan sa gobyerno ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si ante ang matagaan og yero nga nagkinahanglan og yero, so matagaan siya, mo siyang gitagaan. So mao ni ang hitsura sa balay ni ante. So amo siyang gitagaan og yero aron makaatop. So ato pang sudlon ang dito sa sulod karon. Aron atong makita ang kahimtang sa iyang balay nga kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo ang mga yero. So kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo, makita gid nimo nga lugid ka si ante. So diri nga side sa likod sa balay ni ante. So loy kay kahimtang ni ante, kay si ante usa siya kabalo. So ang iyang kahimtang dili lalim nga kuan kay buslot na kayang mga yero. So mao ni ang ilang ginapuy-an. So atong sudlon dito sa sulod sa ilang abuhan. So agoy makita nimo nga tanawa loy kayo ang kahimtang ni ante, kay buslot na day kayo ang iyang yero. So wala na daw sila masilungan. So kung maulan basa na gid kaayo ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa gid nila kay na sila mga gamit. So makita nimo nga luoy gid kayo. So karon ante unsay imong masulti nga nakatagaan kag yero?
akong masulti lang Nga gyud makaatop kayo. na gyud ka. Oh, dako na gyud kay akong pasalamat nga nakaatop ko una, pasalamatan ako ang Ginoo nga gidungog gyud akong Pila na dai ni ka tuig ante? Mga muduol na ni siya mga 30 years. So na kay bana ante. Wala na ko bana. So mga anak na lang ante. So dako kay mong pasalamat. Dako kay akong pasalamat sa nagdumala niini labi na sa nagdala og labaw sa tanan sa Ginoo. nga Sige ginugog ante, gyud akong mga salamat pangaluto kayo. nga na makaatop na gyud ko. Makaatop. Manaot ko nga daghan pag gyud parehas nako nga matabangan. Sige ante, salamat. Sa tanan.